lively and quick. Yung po yung meaning po niya o definition po niya ng salita daw ho ng Diyos buhay. At meron ho itong buhay. Kapag ka ito po'y nanahan sa isang tao. No? Kaya napaka-importante po niyan, mga kapatid, na yung ating tinatanggap na salita, dapat po nananahan sa puso at isip natin. Para ano po? Para maging buhay siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung mapapansin nyo, sabi ho ron, yung salita ng Diyos, kasi ang tao, binubuo siya ng tatlong material. Meron ho siyang laman, meron ho siyang kaluluwa, meron ho siyang espiritu. Kapag ang tao po namamatay, yung laman, bumabalik ho yan sa pagiging lupa. Yung iba, pagka namamatay, pinabibilis nga proseso eh. Ano ho ginagawa? Yung ginawa kay Brother Nani, ginawa siyang tawag na cremation. Pinadali lang ang proseso. Kasi in the end, sa katagalan, mapupunta rin sa pagiging ganung kalagayan. Ngayon, yung spirit, kapag ang tao namamatay, bumabalik ho yan sa Diyos na nagbigay. Chapter 12 po, verse 7, Ecclesiastes. Ngayon yung kaluluwa, yan ho yung humaharap sa Diyos. Dalawa lang naman ho kasi pwede niyang puntahan ng kaluluwa. Kung nabasa niyo ho yung passage in the book of Luke, nung ang tao ang mayaman namatay, si Lazaro namatay din, meron ho silang pinupuntahan eh. Pwedeng sa Hades ng pagdurusa ka, o doon ka naman doon sa paraiso, inaaliw ka, na nasa sinapupunan ka ng Diyos kasama, inaaliw ka ng mga ibang mga alagado, kagaya ni Abraham. Dalawa lang yan, ikaw mamimili. It's your choice. Mga kapatid. So tuloy po natin ang pag-aaral. Paano po ipinakita na yung ating pinapag-aralan, yung salita ng Diyos, ang sabi po niya ay buhay at mabisa. Tingnan po ninyo, doon po yung tatalakayin ho ng unang-una ho ng Bible study ng kapatid na Darwin. Sabi ko niya yung the book of Genesis. Ito po, hindi ko babasahin lahat ng passage, pero ito po in Genesis chapter 1, marami kasi ito, pero lahat yun ang binabanggit. Chapter 1, verse 3, verse 6, kung meron po kayong panulat, isulat nyo na lang. Chapter 1, verse 3, verse 6, verse 9, verse 11, and verse 12. Lahat po yun, isa lang ang ipinapakita. Same po sila, pero babasa lang po ako ng ilan. Sabi po rito, chapter 1, verse 3. And God said, let there be light. And there was light. Tapos, in verse 6, and God said, let there be bolt between the waters to separate water from water. Kaya mo merong mga iba't ibang anyong tubig. No? Meron hong malaki, may dagat, may ilog, may sapa, may batis, may bukal. No? Ang ibig lang po sabihin, yung lahat po ng babasahin ko, verse 3, verse 6, verse 9, verse 11, verse 14, ipinapakita gaano po kamakapangyarihan yung salita ng Diyos. From nothing, gusto ko pa from nothing, wala kasi. From nothing into something. Mula po sa kawalan, nung sinalita po yung salita ng Diyos, nagkaroon, came into being. So ibig sabihin, antindi pala. Napaka makapangyarihan yung ilustrasyon ng salita ng Diyos. Diba? Kung titingnan nyo ho yung flow ng pag-aaral natin, para hong kadena. Yung kadena, dugtong-dugtong. Yung sinabi ka ganina ng Hebrews 4:12, parang ito ini-illustrate na sa atin. Nung Genesis chapter 1, verse 3, verse 6, verse 9, verse 11, and verse 14. Ganun ho kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. From nothing, wala eh. Kaya nga ang pamagat niya, creation, the beginning. Pero nung sinalita ng Diyos, nagkaroon.
So ganun po siya kamakapangyarihan. Basa pa ako ng isa. Verse 9. And God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear, and it was so. Nangyari ulit. Ilustrasyon po yan para maipakita ang napaka-makapangyarihan ng salita ng Diyos. Tuloy po natin ang pag-aaral. Yan po yung paglikha po ng Diyos ng mga bagay na nakikita natin. Mga kapatid, halimbawa po yung sinabi ho niya na mga anyong tubig, yung mga sinabi niya magkaroon ng iba't ibang pares ng hayop, nakikita nagiging visible po sa ating mata. Ngayon sa atin naman pong mga tao, ito po, mababasa natin, ito binasa na ho kanina ng unang tagapagsalita. Kita po natin yan in 2 Timothy. Ang chapter po is 3:15 to 17. Binasa na ho yan kanina at muli ko pong babasahin. Ito po nung sinalita po ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, wala pa pong 27 book. Ang ibig sabihin wala pa pong Matthew to Revelation. Ang meron lang po 39 books from Genesis to Malakay. Genesis hanggang Malakias. So ang tinutukoy niya dito mga kapatid ay hindi po yung 27 books. Ang tinutukoy dahil wala pa ho yun eh. Wala pa hong literal na nakasulat na 27 books. Ang tinutukoy po nila ay yung 39 books. Ang sabi po niya rito, and how from the infancy you have known the Holy Scripture. Mula anya sa pagkasanggol iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Ito daw nagbibigay ng kaalaman kapag pinag-usapan ang pagliligtas ng Diyos. Kaya nga po sa Old Testament, nandiyan po yung plano ng pagliligtas ng Diyos. Tuloy ko po yung pagbasa. Through faith in Jesus Christ, all scriptures, yung 39 books po mga kapatid, ang tinutukan niya rito. All scripture is God-breathed, hiningahan ng Diyos. No? Yun yung sinabi. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So gusto mong maabot ang pagiging mabuti? So ito po yung paraan. Yung Bible. Kaya tama ko yung may acronym. Ang Bible pala, basic instructions before leaving this earth. Mga kapatid, acronym. Basic instructions before leaving this earth. Mga kapatid, di ba pag bumili ka ng electric fan, may manual, di ba? Tama? Kung paano mo gamitin, kung paano mapatagal. So ito rin, dahil gawa tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, may manual din tayo. At ito po yung manual natin. Ang Bible. Mga kapatid. Kaya dapat po lahat ng tinuturo sa atin, dapat nagkakaroon ng epekto sa buhay natin. Dapat nakaka-impluwensya ito sa atin. Mga kapatid. Kasi, gaya nga po ng sinabi ko kanina, more than 55 years na pala. Ngayon ko lang nalaman, nakaka ko eksaktong 55. Ibig sabihin, dapat marami na tayong natutunan, marami nang umepekto sa buhay natin. Sa tinagal-tagal at hinaba-haba nun, mga kapatid. Sabi niya, able to give us wisdom doon sa mga kalooban ng Diyos at lalo na sa pagliligtas na plinano ng Diyos mula pa. Ano pa? Profitable, sabi niya, in training in righteousness. Alam nyo,
Di ba naalala ko, nag-aaral na ako, merong subject na tulungan nyo nga ako mga kapatid, pa-lifeline na ano ko eh. Merong pong subject na para maayos mo yung sarili mo. Ano? Oo, para may subject na ganun. Oh, yun. Thank you, salamat. Ito ho yung pinaka mas pasok para doon. Sabi po ng banal na kasulatan, profitable in training and righteousness, so that the man of God may be equipped for every good work. Na mga kapatid. Ito lang po yung natatanging paraan para po doon mga kapatid. Wala na pong iba. Ngayon po magbigay po ako ng isang buhay na ehemplo. No, kung gaano po makapangyari. Kanina dinisplay na eh. Una, doon sa creation. From nothing into something. Tapos ipinaliwanag ni Apostol Pablo in 2 Timothy na itong scripture na to, all scripture is breathed by God, hininga ng Diyos, na mapapakinabangan, no, sa maraming mga bagay. Unang-una nga, inspired by God, profitable in training and righteousness, so that the man of God may be equipped in every good work. Eto na po. Isang napakagandang ehemplo, si Zacchaeus. Kilala ho ninyo si Zacchaeus. Si Zacchaeus po is a chief tax collector. During po nung panahon po ng panahon po yan ni Juan Bautista, kasi ang susunod na po kay Juan Bautista si Jesus Christ. Kasi si Juan Bautista po ang naghanda ng daan ng ating Panginoong Jesucristo. So paanong paraan po niya inihanda? Ang sabi daw ho, yung mga bako-bako, yung mga hindi pa tagpapatagi niya. So ibig sabihin, siya ho muna yung mag-preach. Siya ho muna yung mga ngaral ng na ang tao dapat magsisi sa kanilang mga kasalanan. So ito muna siya. No? At ito po, yung panahon po ni Zacchaeus, ito din yung panahon na nangaral si Apostol, si Juan Bautista. At ito rin yung panahon na nangangaral na rin ang ating Panginoong Jesucristo. So, isa po siya sa pinakamagandang ehemplo na aking nakita, makikita po natin sa aklat po ng Lucas. Ito po yung first volume book na sinulat po ng manggagamot na si Lucas. Yung pangalawa po yung Book of Acts. Chapter 19, verse 1 to 10. Yung pamagat po nito, meron nakalagay. Ang ganda ng sa NIV, meron nakalagay ng mga pamagat na Zacchaeus, the tax collector. Yan o, makikita ho ninyo. Kung meron ho kayong NIV na app sa mga ninyo, sa cellphone ninyo, maganda, may mga pamagat siya. Chapter 19 po ng Lucas, verse 1 to 10. Makikita po natin at ganito po ang nilalamas. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by name of Zacchaeus. He was a chief tax collector. So ito pala si Zacchaeus, hindi siya basta ordinaryong maniningil lang ng buwis. Siya ho yung pinakapinuno, chief tax collector. Siya yung pinaka-head. No, mga kapatid, ibig sabihin sa lahat ng mga maniningil ng buwis, siya yung pinakapinuno nila. No? And was wealthy, mayaman. Parang alam nyo parang sa panahon din natin Mag-isip na ho kayo ng pinaka-corrupt na branches ng government. Yun ho yung meron naniningil ng tax. Wag na ho kayo lumayo. At dito, alam nyo kung bakit? Pasasagutin natin ng Biblia. Bakit? Ba't siya naging wealthy? Paano niya nakuha yung kayamanan na meron siya? Sasagutin din humamaya ng Biblia kung paano. At sabi po dito, he wanted to see who Jesus was. Kasi nung panahon na yung mga kapatid, hindi pa naman huuso yung cellphone. Hindi pa huuso yung mga cellular phones, no? Wala pang CP. Ang paraan ng pagkakaalam nila sa isang tao, yung salit-saling sabi lang, nakakarat, ito yung si Jesus na yan, maraming pinagaling, may ketong, mga
patay na, binuhay. So naririnig yung pagkabantog niya. Marami siyang ginawang mga miracles, mga himala. So nakaabot sa pandinig ni Zacchaeus. Sabi niya, gusto kong makilala to. Nataon na nandoon sa lugar niya ang Panginoon. So the reason naman kung ba siya to preach, to heal. No, yung pangunahin din. So ano siya, talagang gusto niya makita. Silos yung puso niya na makita talaga siya, makita niya in person ng ating Panginoon. Ang problema, but because he was short, ito na ang problema. Si Zacchaeus po, sa madaling salita, isa po siyang pandak na tao. So, ibig sabihin, pagka-crowded na dahil ang Panginoon, very popular na nung panahon na yon, hindi po niya makikita dahil maliit po siyang tao, unano siya. Hindi niya makikita, matatabunan siya ng matatangkad. Paano niya makikita? So, ang paraan, sabi niya, ng banal na kasulatan, so he ran ahead and climbed at sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that way. So, ang paraan po niya, umakyat po siya sa isang sycamore na puno, yung fig tree. No, yung tinuro na ko ng Brother Nelson noong nakaraang 7. Naalala ko yun. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, came down immediately. I must stay at your house today. So, isa pong, kumbaga sa panahon natin ngayon, parang napaka-blessing nun. Napakalaking blessing nun yung Savior, yung tagapagligtas pupunta sa bahay mo. At ang number 1 naman na dahilan ng pagpunta ng Panginoon doon, to preach the Word of God. Sabihin sa Kanya yung salita ng Diyos, ipangaral sa Kanya. So ito na po, yung kanilang napakagandang tanong. No. Babasa lang po ako ng isa pang verse. So I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter. He has gone to the guest of a sinner. So pansinin niyo po, nung araw pala, pag sinabing tax collector ka, ang tawag mo ng mga tao, pagkakakilala nila, sabi nila sinner. Hindi lang mo siya basta ordinaryong tax collector. He is the, sabi po, chief, pinaka-head tax collector. Bakit? Bakit pag sinabi nung araw, tax collector ka, sinner? Parang diyan wala naman sinabi, walang hint, walang clue. Why? So ito pong dahilan. Sabi ko nga po sa inyo, bago po ang Panginoon mangaral, meron ho munang unang na tagapaghanda ng daan niya. Si Juan Bautista. At nung mangaral po si Juan Bautista, tungkol po sa bautismo ng pagsisisi, meron pong mga lumapit sa kanyang mga tax collector. Eto na po. Mababasa po natin ito mga kapatid in Luke chapter 3, verse 12 and 13. So, huwag niyo munang ilipat yan. Parang ito lang, sagutin lang natin. Bakit pag sinabing tax collector sinner nung araw? Ang sabi kasi ng mga tao, bakit siya pumayag maging bisita ng isang taong makasalanan? Sabi ho ng Panginoon sa kanyang talinghaga, hindi naman nangangailangan yung magaling ng doktor. Ang nangangailangan ng doktor, sino po? Yung may sakit. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para sa mga matuwid, naparito ako para sa makasalanan. Ito po sabi, even the tax came to be baptized. Teacher, they ask, what should we do? Sabi ng mga tax collector. Luke chapter 3, verse 12 and 13. What shall we do? Ang sabi po niya, don't collect any more than you are required to. He told them. Ang ibig sabihin, kaya pala sila sinner nung araw, pag sila nangolekta, kasi ang collection po, dahil they're under the Roman Empire, nasa ilalim po sila ng imperyo ng Romano. At yung kinokolekta nilang tax, para po sa gobyerno ng nakasakop sa kanila na Romano, ang mga Romano. Halimbawa po sa panahon natin ngayon, pagka ang sinabi na ng gobyerno ng Roma, ang singilin mo bawat tao piso.
Ang ginagawa nito, sabi po ni Juan Bautista, kasi anong gagawin namin? No? Huwag kayong maningil ng higit kaysa inuutos sa inyo. Kung halimbawa, piso lang ang pinasisingil, ang ginagawa nila mautak eh. Tres. Tres ang tax. Pansinin nyo, sino mas malaki ngayon? Yung gobyerno ng Romano na ibibigay nilang piso o yung sa kanilang 2 piso? O, di mas malaki. Kaya po sila nagiging wealthy. Kaya po sila nagiging mayaman. Eh yung time na po niya, ang Panginoon pumunta po sa kanilang bahay para maging guest. Kasi sabi sa kanya, bumaba ka madali. Ngayon ay bibisita ako sa bahay mo. So, ang number 1, to preach the word of God. So, ito po naging epekto. But Zacchaeus stood up. Ito po yung chapter 19 verse 8 na po. Kasi sabi ng mga tao, ba't ka pumayag? Maging guest ka sa bahay ng makasalanan. So ito po, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor." Pansinin niyo po, yung naging epekto, yung impluensya, naging guest po siya sa bahay ni Zacchaeus, chief tax collector. Nagsalita siya ng mga salita ng Diyos. Napakinggan na si Zacchaeus. Nung napakinggan niya, nagkaroon po kagad ng epekto sa buhay niya. Ano yung naging epekto? Remarkable effect. Napakagandang pagbabago. Sabi po niya, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here. And now I give half of my possessions to the poor. And if I cheated anybody out of anything," kasi nga, ganun nga sila ang mga tax collector eh. Sumisigil sila ng higit sa iniaata sa kanila. Ano sabi niya? "I will pay back 4 times the amount." Remarkable po ba pagbabago? Yun po yung topic natin. Dapat yung word of God magkaroon po ng epekto sa buhay natin. Sana po, matuto tayo kagaya ho na nangyari ho kay Zacchaeus. Ang sabi po ng Panginoon in verse 9, Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house." Alam nyo, tinitingnan ko po sa Greek word, yung ginamit na word. Ang nakasulat po, Zoe. Ito po yung spelling niya sa Greek word. Na ang ibig sabihin po, mga kapatid, to save. That is to deliver or to protect, literally and figuratively. Preserve. As a whole. Kung pansinin niyo po yung ginamit, ang ginamit po, salvation. Ganda nito, no? Pagka, yung word of God pala, pagka napagbago yung isang tao, ang nagiging equivalent is zozo o salvation. Nagkaroon ng magandang impluensya sa buhay niya. Yung salita ng Diyos na napakinggan niya. And this is found or written 110 times. 110 times pong naisulat. At kung titingnan ho ninyo sa Bible, mga kapatid, pagka sinulat po ng marami, no? Hindi lang 3, hindi lang po, sabi po, sa tinitingnan ko ang sabi po niya, 110 times daw po na isulat yung word na zozo sa Bible. Ibig sabihin, napaka-importante ho niyan. Napakahalaga ho niyan. Tuloy ko lang po yung pagbasa. Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man come to seek and save the lost." Di ba yung talingagawa ng Panginoon? Meron mo siyang, sabi niya, merong 100 tupa, nawala yung isa. Iiwan po niya yung 99 at hahanapin yung isang nawawala. Yan ho yung kanyang misyon. At dito po makikita natin yung tinatawag na kung gaano kaaktibo
kung gaano kabuhay at mabisa yung salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Katulad po ng nangyari po na napakagandang pagbabago sa buhay ng lalaking si Zacchaeus bilang isang chief tax collector. At dapat din tayo, sabi ko nga kanina, total, meron na rin tayo mga New Year's resolution, ba't hindi yan ang gawin natin? Halimbawa na lang po sa pagsamba. Alam niyo, meron akong, kasi nung last Sunday, di ba, meron tayong potluck. Meron isang kapatid na naakwentuhan, alam mo, nung dalaga pa ako, nagtatrabaho ako, isa lang ang pinakiusap ko sa boss ko, na talagang nakiusap ako sa kanya ng matagal. Ano yung pinakiusap mo, sister? Sister, kilala mo kung sino ka, ayoko nang banggitin yung pangalan mo. Ang sabi niya, boss, pwede bang ibigay mo sa aking day off linggo? Bakit linggo? Linggo yung pinakamalakas. Kasi linggo po meron po kaming pagsamba. Alam niyo, pinapainggan ko yung kwento niya. Sabi ko, pag gusto pala talaga ng tao, walang hadlang, ano? Ito na lang. Di ba, real talk ulit, pero sana walang basaktan, ha? Ito na lang, napagkasuntuan kasi 9 ang gawain ng pagsamba. Which is kanina naman, nagkaroon talaga ng problema sa internet, sa connection. And ilan lang tayo lang dito ng 9? 6. So, di ba, parang, kumbaga sa ano, kung gugustuhin mo kagaya ng ginawa ng kapatid na yon, nagawa niyang mapakiusapan yung boss niya na maging Sunday yung day off niya. Ibig sabihin, doon ko naisip, kapag gusto pala talaga ng tao, walang hadlang, ano? So, pansinin niyo po ito. Nauuso yung mga dating, ano diyan. Gusto ko na ng latest ako. Di ba? Mayroong mga dating app. Bisa may mag-meet. First meet up. Usapan natin, 9. SM. Alam niyo, sobrang excited na makita ang isa't isa. Wala pa yung 9. 8 pa lang, 1 hour before, nando na. Ganun katindi, ganun yung karugtog yung pagnanasa. Ba't nagagawa natin yan sa tao sa tao? Bakit pag sa Diyos, parang ang hirap natin gawin? Hindi ko alam. Siguro may problema. Ang problema, ano po, eto po. Baka hindi pa nakaka-impluensya. Baka hindi pa nagkakaroon ng epekto sa atin. No, mga kapatid. Ako po, eto pa, aminin ko sa inyo. Nung 31, kaya po ako wala dito. Eto kasi mali ko eh. Naipangako ko doon sa pinaka-head bouncer na boss ko. Boss, andyan po ako kasi countdown. Aminin ko na sa inyo mga kapatid. Kaya ako wala rito. Naipagpalit ko sa trabaho dahil nangako ako nandoon ako kaya wala ako nung 31 dito. No, minsan pero bad decision. Kasi what if kung yung panahon na yun din yung oras na pumatay. Di ba? Mga kapatid, yun na yung nakikita ko. Isa pa ho, bakit po ito nakapagpabago kay Santiago, kay Zacchaeus? Isang napakagandang dahilan yung nakikita ko, nakasulat po sa James. Ito po, tingnan po natin sa sulat po ng elder na si Santiago. Ang chapter po is chapter 1, verse 21 to 25. Sabi niya, therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. Sabi ho ng elder na si Santiago. Ang ganda ho nung sinabi niya rito sa chapter 1, verse 21. Sabi niya rito, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim. Ito pong word of God na sinasalita namin, ito po'y para kami nagtatanim. Itinatanim namin sa puso, sa isip ninyo. No? Sabi niya, tanggapin mo yung salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. At sabi niya sa verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili.
Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Verse 24. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis, at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. So ganun pala ang tagapakinig lang ng kautusan. Para kang tumitingin sa isang salamin, nakikita mo yung reflection mo, nakikita mo yung kaanyuan mo, nakikita mo yung mukha mo. Pero sa sandaling ikaw ay umalis sa salamin, ay nalimutan mo na kung sino ka. Ganun daw kanya ang tagapakinig lang ng kautusan at hindi tagatupad. Kaya sabi sa verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay papagpalain ang tao ito sa kanyang ginagawa. At ano pong pagpapalang mapupunta sa kanya? The same din pong kapalaran na napunta kay Zacchaeus. Yung kaligtasan. Yung salvation, no? Ito ho yung nangyari kay Zacchaeus nung marinig niya, matanggap niya yung word of God nung nangaral ang Panginoon sa bahay niya. Hindi siya tagapakinig na lumilimot. Kasi ang sabi niya, ang tagapakinig niya na lumilimot, sabi ng lalaki sa Santiago, parang taong tumitingin sa salamin. Ay, kita niyo yung kaanyuan niya, yung kabuuan niya. Pero pag umalis na siya, nalilimutan niya na. No? Ang ibig lang sabihin niyan, ito daw hong utak natin, ito daw hong puso natin, ang ilalagay lang natin importante. Kasi minsan may nalalagay dyan, iba-iba eh. Merong lust. Meron yung luho. Sabi ko nga ano eh, ano ba yung sinasabi sa 6:33 ng Matthew? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ano ba yung all of these things? Minsan kasi may nangangaral, wala naman doon sa context. Ang all of these things, a necessity. Kasi ang tanong, what shall we drink? What shall we eat? Ano ang aming daramtin? Anong aming kakainin? Anong aming iinumin? So yung all of these things, walang kasama doong luho. Walang kasamang iPhone 15. Walang kasamang Apple. Walang kasamang 24 carats na gold. So wala doon, necessity, yung kailangan. Yung pangangailangan ng tao ang all of these things. Meron naman ako napapakinggan ng preacher. Hindi naman yata binabasa yung buong context. Gusto mo makarating sa Amerika, mamaya nandun ka na. Ginawa mo pa parang si Sang Goku yan. Ano pa ang kakayanin ni Sang Goku? Alam mo yung instant transmission technique. Nanonood kasi ako niyan eh. Yung pag ginanong mo lang, makakarating ka na. Yung inisip mo lang yung lugar. Eh sa cartoons lang po yun. Wala nun. No, mga kapatid. Walang bulahan. Wala nun. Kaya nagulat ako. Sabi ko, saan kaya kinuha na itong mga ngaral na ito yung kanyang piniprits? Oh, taas yung mga wallet nyo, wala kayong pera, mamaya may laman na yan. Sabi ko, ibang klase ito ah. Parang hirap ipangaral ng aral na yan. Pero ang daming napaniwala. Ang dami. No, mga kapatid. Yun nga yung ganong katindi. Ngayon, ito po. Meron naman ito, real talk tayo uli. Meron naman talagang palaging natin dito, palaging nandiyan sa gawain. Ang problema, may kulang. Ito po, in Galatians chapter 5, verse 6. Sabi po niya rito ni Apostol Pablo, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. Sabi mo ng Panginoong ng Apostol na si Pablo, kay Kristo Jesus, kaya nasa pagtutuli ka, ibig sabihin ng pagtutuli, ikaw ay Hudyo, o ikaw ay Israelita, o hindi ka nasa pagtutuli, ibig sabihin Gentiles, kagaya natin, Gentiles tayo, hindi naman tayo Hudyo. Sabi niya, wala namang value sa Panginoon yan eh. Hindi tumitingin ang Diyos sa race, sa lahi. No? Kundi, sabi niya, the only thing that counts is faith expressing itself through love. Kasi nga, meron nga, lagi ka naman natin dito. Lagi kang present. Pero kung ginagawa mo naman niya out of love, meron ng isang, ang galing sa Bible, pero ginagawa naman niya to boost, para lang magyabang.
nang wala naman sa pag-ibig, wala rin yung kwenta sa Panginoon yun. Babasa ako ng isang passage in chapter 13 ng 1 Corinthians 1 to 3. Ganito pong nilalaman ng passage na yung mga kapatid. Kaya dapat din po kung gagawa na rin naman tayo ng paglilingkod sa Diyos, dapat kasama ko yung pag-ibig. Kasi yun ang importante sa Panginoon eh. Sabi niya kahit na hindi Katolik, kahit na hindi ka Hudyo, kahit na hintil ka, walang kwenta sa Panginoon yan. Walang value sa Kanya. Anong value sa Kanya? Ang may value sa Kanya is faith expressing itself through love. Ito po, 13:1 to 3. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao, yung bansin niyo po yung ginamit mga, ilan po bang lingwahe o dialects ang meron ng Pilipinas? Di ba more than 100? Sabi niya, masabi mo na lahat ng lingwahe na yan, lahat na ng dialects. Sabi niya, at ng mga wika ng anghel, pati wika na ng anghel, malaman mo, masalita mo. Datapot wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw. Ganun pala yun. Libaw, nagsabi ka sa isang tao, sa isang mahal mo, no? Mahal kita, pero wala naman yung feelings doon. Walang dating. Walang dating yung para lang kampana. Ang ingay. Pero pag tinignan mo, walang laman. Di ba? Sabi pa in verse 2, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng hiwaga at lahat ng kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, faith na to buong pananampalataya na ano pa't mapalipat ko ang bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Sige nga, gumagawa ka nga ng kalooban ng Diyos. Lagi ka natin dito, lagi ka maaga. Pero para lang masabing nakadalo ka, nakasamba ka. Pero kung ginagawa mo naman yan out of love, wala rin. And last verse, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik, parang si Sakeo, sabi niya, kalahati ng wealth ko, ibibigay ko sa mahirap. Diba? Maglimos ka ng marami kang nalimos na nangangailangan. Sabi niya, at kung ipakain ko sa dukha at kung ibigay ko ang aking katawan, buong katawan mo na handog na upang sunugin, datapot wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. So ito po pinaka-importante, ito yung importante sa Diyos eh. Yung paghaharap tayo sa Kanya, ginagawa natin yung dahil mahal natin ang Diyos. May passion. Di ba? Yung ginagawa mo paglilingkod, kasama yung puso doon. Kasi kapag kasama yung puso doon, hindi mahirap gawin. Tama? Kasi pagka walang puso, nasabi mo, layo. Ang hirap. Pero kapag mahal mo yung Panginoon, walang malayo, walang mahirap, walang imposible. Ikaw lang ang magdidesisyon kung gusto mo. Di ba? Mga kapatid. Kaya bago po matapos yung paksayang ito, ano po yung babala sa atin ng pag-aaral nito? Meron pong babala. Ano po yung babala? Tagal na natin pala. More than 55 years. Isang verse bago po yung last verse. Ito po ang babala in Hebrews. Sa aklat po ng Hebreo, chapter 3, 6 to 16 and to 19. Ito pong mababasa natin na do'y sinulat. Sabi po dito nung sumulat, ito po kasi minsan sinasabi ng iba, letter daw ni Paul. Hindi po letter talaga ni Paul to. Ang tinitingnan ng mga Bible scholar dito, kung hindi daw po si Bernabe yung sumulat, si Apollos. Kasi wala akong naka-indicate kung sino yung may sumulat. Sabi niya po rito, datapot si Kristo ay gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo. So ang dali na nito maintindihan. Diba sa church, meron tayong head, si Christ. Tayo yung kanyang katawan. Siya yung pinuno sa atin. Sabi niya rito, kung ating iingatan, matibay ang ating pagkakatiwala. So meron laging if. Yung salitang if, di ba conditional yan? If. Kung. Di ba?
kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. So ito palang labanan hanggang sa katapusan. Kailan po ba yung katapusan? Pwede lang dalawa katapusan eh. Mamatay ka, saka yung pagbabalik ng Panginoon. Yun lang naman ang magiging ending. So ito po ang babala. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya ng araw ng pagtukso sa ilang. Yung dito po yung binabanggit is yung nangyari nung mailabas po ng propetang si Moises yung Israel sa pagkakaalipin sa Egypt. 400 years po sila nag-alipin doon. So nailabas dahil sa makapangyarihang kamay ng Diyos at ang kinasangkapan si Moises. No? Pero hindi kaagad sila dumiretso doon sa land of promise. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa kasalanan. Naging gala po muna sila sa ilang for 40 years. Dahil dyan. Verse 8. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Kasi alam naman nila, guys, yung panahon na yon, ang nagpo-provide sa kanila ang Diyos. So pansinin nyo, sa wilderness, wala akong tubig, nauhaw sila. Ang ginawa ko ng Diyos, yung imposible, naging posible. Nung hinampas po ng tungkod ni Abraham yung bato, naglabas ng tubig. So ibig sabihin, sa kanilang paglalakbay, sa history, laging ang Diyos na nagpo-provide sa kanila. Pero bakit parang wala silang tiwala sa Diyos? Abraham, dinala mo ba kami rito ng Diyos mo? Moises, para lang mamatay kami sa gutom, mamatay kami sa uhaw. Diba? Yung pagkawala ng kanilang pananampalataya at pagtukso na para bang hindi siya nagpo-provide. Verse 9, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. So parang ganito rin. More than 55 years ang Diyos nagsalita sa atin sa Church of Christ sa Pasay. Mas mahaba pa to kasi dito sabi, 40 years lang. Nagsalita ang Panginoon sa kanila sa ilang. Verse 10, dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito na aking sinabi. Laging sila'y nagkakamali ng kanilang puso, ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Ano pat aking sinumpa sa aking kagalitan na sila'y hindi makapapasok sa aking kapahingahan? Ako, ito po yung pinakamasakit. Inalabas ka sa pagkakaalipin, naging gala ka ng 40 years sa ilang, tapos in the end, dahil sa kawalan mo ng pananampalataya, dahil hindi nagkaroon ng influensya sa'yo, yung salita ng Diyos for 40 years, ang pinakamasaklap, hindi ka makapapasok sa kanyang, kapahingahan. Verse 12, mag-ingat nga kayo, mag-ingat nga kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya merong warning, may babala. No? Yun ho yung babala, yung pagmamatigasin mo yung puso mo, narinig mo yung salita ng Diyos. Hindi naman pala magkakaroon ng influence sa buhay mo. Hindi naman pala magkakaroon ng epekto. Baka mangyari din ho yun, yung mangyari sa atin, din yung nangyari sa kanila. Ano po yun? Yung sumpa ng Diyos dahil nagalit siya, hindi kayo makapapasok sa aking kapahingahan. Ito po, verse 16 to 19. Tuloy lang ho natin yan. Sapagkat sino-sino na sa pagkarinig ay namungkahi, ngunit hindi baga yaong mga nagsilabas sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. So pansinin niyo po mga kapatid ito, nakaraan. Tama ho ba? Old Testament na nakaraan. Tayo po yung kasalukuyan. Inilabas din po tayo ng Diyos. Saan po tayo dati? Nasa pagkakaalipin tayo ng kasalanan. Inilabas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Yung dugo niya na natigis, yun ho yung naging dahilan para tayo makalaya sa kasalanan.
Inalis po tayo, kaya ang tawag sa atin, eklesiya, tama? Ang ibig sabihin ng eklesiya, to call out. Tinawag tayo. So parehong-pareho, di ba? Inalis ang Israel sa pagkakailipin sa Egypt for 400 years. Tayo din inalis sa pagkakailipin sa kasalanan ng mahabang panahon din. So parehas pang pinalaya, parehas tinawag, tama? Kaya sabi niya, verse 18, at sa kani-kaninong sinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. So kaya yun pala mahirap. Pag nagsisuway, yung hindi po magkaroon ng impluensya yung salita ng Diyos sa buhay ng isang tao, yun po yung pagsuway. Yung hindi po magkaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao, yun po yung pagsuway. Basahin ko lang po yung 4:1-7. Mga takot nga tayo, yung pala. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sinuman sa inyo maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita. Di ba pinangaralan tayo? 55 years, more than 55 years. Gaya rin naman nila. Di ba yung Israelita, nung pagkatapos ilabas sa pagkakalipin sa Egypt, pinangaralan din po ng salita ng Diyos for 40 years. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Yun ang mga sakit. Pinangaralan, napakinggan ng salita ng Diyos, pero sabi, hindi po nila napakinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Yun ang nakakatakot dito. Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kanyang kapahingahan. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking sinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi makakapasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang salibutan. Verse 4, sapagkat sa isang tao'y sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Verse 5, at sa dakong ito'y muling sinabi, sila'y hindi makapapasok sa aking kapahingahan. Verse 6, kaya't yamang may natitira pang dapat o ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ay ng mabubuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Verse 7, last verse. At muling nagtangis siya ng isang araw. Ang nakasulat ko sa English, which is called today. Yun yung today. No? Ayon sa sinabi ng una, ngayon kung marinig nun yung kanyang tinig, ay huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Ulit nun po yan, 3 times po yan na winarning ng Diyos. 3 times warning. Kasi baka matulad tayo sa Israel. Pagkatapos pong mailabas sa pagkakailipin sa Egypt, ang nakapasok ilan lang po? Si Caleb at saka si Josue. Historical background po tayo. Si Caleb at si Josue at yung mga bata. Kasi yung mga bata wala pa hong muwang sa alam ng masama at mabuti. Dalawa lang. Si Caleb at si Josue. Nakakatakot yun. Baka ganun din po yung mangyari sa atin. Yung pagkababa sa atin ng salita ng Diyos, hindi rin natin mapakinabangan. Bakit? Kung wala pong kalakip ng pananampalataya, kung hindi rin natin ito may apply, hindi mag-aon ng impluwensya sa ating mga buhay, at hindi rin natin magagawa ito na may pag-ibig, dapat magawa natin ito na may kalakip na pagmamahal at pag-ibig. Bakit? Meron pa po kasing ipinangako ang Diyos. Meron pang ibang dapat pumasok saan? Sa kanyang kapahingahan. Kaya in last verse, in Matthew 11:28-29, ito po yun. Sabi po ng ating Panginoon, in Matthew chapter 11, verse 28 and 29. Come to me, sabi ho ng Panginoon, mangagsiparito kayo, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest
for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tinutukoy pong yoke, di ba, pag nasa probinsya kayo, nakakita na kayo ng magsasaka, yung talagang pang gamit nilang pang araro, kalabaw. Tapos sa kalabaw, mayroon nilalagay na pamatok. Yun ho yung pamatok, yung inilalagay po sa pagitan po ng batok ng kalabaw, yun ho yung pinakatali no, tapos meron hong pang araro. Yun po yung nagre-represent sa mga kautusan ng Diyos. Sabi niya, ang mga kautusan ng Diyos, magaan, malambot. Ang katunayan po, yung 2 oras po tayong nandito na makinig, mas napapagod po yung preacher sa pagsasalita. Tama ho ba? Kaya malambot at magaan, hindi yung mabigat. Ang kautusan ng Diyos, magaan at malambot. Kesa 2 oras kang magpala ng gaya ng mga ginagawa ng construction worker. Mas mabigat yun, mas mahirap yun. O kaya 2 oras kang magmap, maglinis ng CR gaya ng ginagawa ng mga janitor at janitress. Mas mahirap yun. No? Kaya sa pag-aaral na ito, mga kapatid, sa buhay natin, kung gaano tayo katagal na Kristiyano, matagal na tayo nasabihan ng mga salita ng Diyos na pangaralan. Sana po yung aral na yun, wag lang natin basta napakinggan. Kung hindi dapat magkaroon ng impluwensya sa buhay natin. Umepekto. No? At hindi yung magawa natin, hindi yung magawa para masabi lang na, uy, lingkod siya ng Diyos. Kung hindi ginagawa natin yun na may pag-ibig, sapagkat napakahalaga nun sa Diyos. Yung magawa natin yung kanyang kautusan na may kasama pag-ibig. Mga kapatid. Sapagkat sa huli, bawat isa sa atin, maganda na yung magkakasama na tayo dito sa lupa naglilingkod. Bandang huli, magkakasama rin tayo sa langit na sama-samang maglilingkod at haharap sa Diyos. Diba po, ang aral na ating napakinggan ay tunay na magtumimo sa ating puso na yung mga salita ng Diyos sa atin. Ngayon, hanggang sa mga darating na hinaharap pa, magkaroon na ho talaga ng epekto sa buhay natin. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Thank you.